kinailangan kong pasukin yung mindset ng character na yun. Siyempre, aside from the usual preparation of script analysis, na conversations with our creatives, my director and my writer, and also forming the chemistry, especially with Kong Richard Gomez. Nasa akin din yung preparation ng physicality. Kailangan ko mag-iba ng physicality for this dahil tall, dark, handsome yung anak yung tatay ko dito eh. So kailangan kong tapatan yun. And other than that, nag-train din ako paano mag-motor, mag-dirt bike. Nag-train din ako mag-gun range. I mean, nagawa ko na yun before pero mas pinalalim ko pa yung skill set na yun para sa pelikula na to dahil malaki yung hinihingi sa character ni Jules. And sana nagkaparapara na rin. How was it working with Direk Lino? Direk Lino is one of the most collaborative filmmakers, directors that I've ever worked with. Ibang-iba siya mag-articulate ng direction niya. Minsan idadaan niya sa kwento, minsan idadaan niya sa mga maraan ng pagkwento sa mga nangyayari in real life, o minsan sa mga personal experiences niya, or minsan kahit sa experiences ko, kung may alam man siya, idadaan niya sa gunon. So he's really trying to push your buttons in different ways. But at the same time, napakalinaw ng vision niya kung isa pa lang. Every day sa shoot namin, may bago akong pulot sa kanya, and never ako nagtaka, never kong question yung direction niya. As in, ultra yung trust ko sa kanya, and I'm sure na magbubunga yun lahat. Bakit kaabang-abang ang Salvage Land? Kaabang-abang ang Salvage Land dahil isa siyang original Pinoy story mula sa mga mahuhusay na filmmakers. And also, hindi lang siya basta-basta escape from your everyday lives. Ito yung klaseng pelikula na siguradong magkakaroon kayo ng diskurso ng pamilya nyo, ng mga kaibigan mo pag napanood nyo ito. Siguradong may bago kayong mapupulot o hindi kaya makikita nyo yung sarili nyo sa mga karakter. And baka ma-inspire kayo na magbago ng pananaw o hindi kaya i-push pa yung paglaban sa kung ano mang pinaglaban. Thank you! Thank you!